31st na tayong araw sapagkat ang Diablo po ay tuso. Malapit na ang ating anniversary. Ilang araw na lamang. At pag-pray natin, i-request ko mamaya na pag Sabado ng umaga, 1 hour, yung kayang pumunta dito, bubuksan namin yan at magpipray and fasting tayo. Yung mga hindi nag-uumagahan, pwede kayong pumunta dito, saglit, 30 minutes, pray tayo at mag-confess ng mga nagagawa natin sa Panginoon para i-bless ang darating na natin sa anniversary. Okay? So yung mga hindi kaya, nasa sa inyo po kung sa bahay na lang kayo. Para ang po, dati na natin ginagawa yan noon, sana po ay kung luluubin ng Panginoon, pag-pray natin mamaya, kung okay, may pupunta dito. So ganun po ang ating gagawin. Buksan natin ang ating huling part ng Psalms 22 from verse 22 to 31. At tayo magsitindig sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Verse 22 at magsisimula din po sa verse 22 ng chapter 22 ng Psalms at pababa ng down to 31. Verse 22, sabay-sabay na siguro nating basahin. I will declare the name unto my brethren, in the midst of the congregation I will praise thee. Ye that fear the Lord, praise him. All ye the seed of Jacob, glorify him and fear him, and ye shall seed of Israel. 24, for he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, neither hath he hid his face from him, but when he cried unto him, he heard. Verse 25, my praise shall be on thee in the great congregation. I will pay my vows before them that fear him. Medyo, bigyan nyo na po ng pansin itong 25. Medyo pupasok doon ang tinatawag congregation. That means, sa New Testament ay church. So, medyo pansinin po natin yan. 26, the meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord and seek him. Your heart shall live forever. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nation shall worship before thee. Bakit kaya? Okay. Verse 28, for the kingdom is the Lord, and he is the governor among the nation. All they that path upon earth shall eat and worship. All they that go down to the dust shall down before him. And none can keep alive in his own soul. And seed shall serve him. He shall be accounted to the Lord for generation. They shall come and shall declare his righteousness unto the people that shall be born, that he hath done this. So ang karugtong po nito, ang chapter 22 ay yung kamatayan ni Kristo sa krus, na isulat na beforehand, before matagal lang dumating ang New Testament, nasa Old Testament pa lang ito, na isulat ni David, ang kamatayan, ang sakripisyo, at naging siyang uod, naging siyang kasalanan, lahat ginawa ng Panginoon upang magkaroon ng declaration para maipagmalaki ang ginawa niya sa krus. Ngayong gabi, ating pag-uusapan, okay, we should praise the Lord. Bakit kailangan from yung affliction, yung mga pinagdaanan ng Panginoon, ngayon nagpupuri. Dati prayer ang sinulat ni David, from 1 to 22, biglang nag-shift pagdating sa verse 22, nagkaroon ng pagpupuri o praise. Dati prayer and then praise na ngayon. Tayo po'y manalangin. Nagkailan Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat sa mga dumating. At ng Panginoon, ang aming pinaplano na sana po, dahil papalapit na naman ang aming anniversary, ay muli na buhayin namin ang prayer and fasting namin, balang magkaroon kami ng revival sa bawat family, bawat personal, upang nang sa Panginoon, sa darating na anniversary, ay ikaw ang mataas, hindi ang aming lugar, hindi ang aming simbahan, ikaw ang madakilain, ikaw ang mapupurihan pang sa lahat ng gagawin. Ngayong gabi, Panginoon, kayo po ang lalo naman ng Espiritu, kayo po mag-lead, mag-teach sa amin kung ano ang aming maunawaan sa gabing ito, sa last part ng chapter 22 ng Psalms na sinulat ni David, na ito'y patungkol sa Panginoong Kristo, na ayon sa aming inawit kanina, ultimong tubig, ubusin man ang tubig sa dagat, para gawing ink, hindi namin may susulat ng tao kung gaano ka kadakila, gaano ka makapangyarihan, ang iyong pagmamahal sa amin ay dinagmaliw sa kabila ng aming mga kataksilan, pagkakasala, at lahat na pinagtataksilan ka namin sa lahat ng oras at minuto. Maraming salamat po sa gabi ito. Kayo po manguna sa aming pag-aaral, maitaas po ang pangalan niyo, Panginoon, Father, Son, Holy Spirit. Ito ay aming lahat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So ngayon ay we should praise the Lord. Dati, from verse 1 to 21, ay nagsulat si David doon tungkol sa prayer, na lahat ng sakripisyo ni Christ dinaanan niya. At alam nga naman, tayo mga tagasunod ni Kristo, ay di tayo dadaan. Kaya nga sabi ng mga lesson na yon ay kung ang
Panginoon ay nagdusa, kung ikaw tagasunod ng Panginoon, magdadaan ka rin ng pagdurusa sa pangalan niya, hindi sa ating sariling kagagawan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, there are 3 things nating titingnan. Una, may matututunan tayo ngayon dito sa last part na ito ng verse 22-31, ay nagkaroon ng resolution ang Panginoon dito. Una, okay, na ang most excellent sa lahat ng method na nangyari, nakita natin dito, pinapakita ang pagiging pagpapasalamat doon sa deliverance na ginawa ng Panginoon. Pero yun, nagdusa siya, namatay siya, dinurog siya, sinugatan siya, halos di siya makilala, upang lamang na ang katulad niyo at katulad ko ay magkaroon ng ginhawa, yung kamatayan niya, naging buhay natin, at yung kanyang, yung ating kasalanan, naging siyang kasalanan, dahil sa atin siyang banal na walang dungis, walang kasalanan, ay lahat po yun ay dinaanan ng Panginoon. Upang, ang sabi dito po sa kasulat, to tell the brethren, tingnan niyo po ang verse 22 na ating babalikan, okay? I will declare thy name unto my brethren. Ano po ang ibig sabihin nito? Okay? To tell our brethren. Kanina, nagbanggit ako sa verse 25 yata yon. Okay? Tama. Na minsan ay magbanggit dito ng congregation o yung kabuuhan, kalipunan. Bakit po? Ano po ang tinutukoy dito sa dalawang verse na ito? From verse 2 to 25. Ano po? To tell our brethren. Kilala ba natin yung mga nasa labas na hindi pa natin kasama? Na yan pala ay isa sa hinirang ng Diyos na ikaw pala ang hinihintay para masabihan siya ng gospel at siya'y magkaroon ng pagtanggap, ay kapatid mo yan eh. Yan po ang sabi yata dito ng verse. Sabi diyan, to tell our brethren. Hindi pa natin sila kilala. Pero kilala na sila ng Diyos kasi nga tayo naman din, before ang oras ay magsimula, alam na ng Diyos na ang nasa isip na niya tayo. Ano po? So dito po ay na-mention dito ang pagkaging kahandaan, sabi John, ay to slow in declaring the deliverance. Baka yun ay ang nangyayari doon, yung mga taong nakakilala, katulad ng binanggit ko kanina sa Bible study, minsan nakakilala sa katotohanan, alam mo ang totoo, kaya lang nagbingi-bingihan ka, at sabi ng James, kasi nasa James kami, sabi ng James, ang taong nagsalamin, maya makakalimutan na, at para bang yung salita ng Diyos, ano pa sabi ng Bible, that the word of God is like a mirror, na yung salamin di pwedeng bumaba para alisin ang uling mo. Sinabi ni James doon sa pananampalataya, parang ganito rin ang tinutukoy niya, kung bakit nadidelay, nagkakaroon ng paghindrance, ang deliverance na dapat malaman ng mga sangkatauhan, na yun ay gamit ay tayo, within the congregation of the Lord, na tayo ay isa sa mga tinawag na Diyos para mag-declare. Ang sabi niya sa verse nito, sabi niya dyan, that I will declare thy name. Ano po ang nakalagay na word doon ay thy. I-declare namin ang pangalan mo. Isa sa dahilan kung bakit nila naririnig, ay sabi ni James, madaling lang tayong makinig, pero wala tayong pagkilos. Ano po? Sabi ni James sa chapter 2, show me thy faith by my works. Maraming mananampalataya ngayon, bahala na kayo dyan. Ganoon na ngayon ang mga mananampalataya. Kaya dito po ay mapansin natin, okay, paano tayo makapagpupuri sa Diyos, makapagpipraise kung ganito ang ating mga na-experience sa bawat isa. So dito, isa pang mapansin natin doon, yung word na my brethren. Bakit na naman? This evidence na ang low condensation o pagpapakababa ng Panginoon as the Son of God, ano po, ay dito ay mapapakansin natin na kaya siya ay nagpakumbaba at naisama siya doon sa Son of Man. May connection po ito doon sa crucifixion pa rin. For the Son of God to be brothers of the Son of Man. Diba? Kaya Diyos siya, nagkatawan ng laman, tapos naging siyang kapatid ng mga disciples. Diba? Sabi ng Panginoon sa diyan, call me not a friend, but a brother, sabi niya doon. So a great degree ng humiliation, nagpakumbaba ng gusto ang Panginoon para lamang ang bawat isang taong mananampalataya maging niyang kapatid through faith upang sabihin ng Ama na you are welcome to the family. Ano po, yun po ang tinutukoy dito. Kaya yan po sabi niyan, my brethren, just sa verse na yan, ano po, sa verse 22, ang dami pong lawak ng sinasakop. Okay, for the Son of God to be brothers to the Son of Man. Kumbaga, naging siyang kapatid. Ano po, kasi sabi ko nga doon sa first chapter 1 namin ng James, si James na writer, ay di siya nagmalaki. Kundi sabi niya, a servant. Okay? Siya'y dulos ng Panginoon. Paano niya nakilala ang Panginoong si Kristo tagapagligtas?
nakilala niya siya makasalanan, nanay niya si Mary, minsan medyo iba ang kasi yung mga Catholic, di ba? Bakit naging makasalanan, di ba? Kasi pinanganak ng nanay. Okay. So dito po ay, yun ang naging degree ng humiliation ni Christ doon sa kanyang panulat ni David na tinutukoy kay Panginoong Jesucristo. Okay? Sapagkat si Kristo po, mga kapatid, ay naging mga kapatid sa tao in respect as the Son of God. Okay? Siya po ay tagapagmana ng kaligtasan. Tayo rin ay naging tagapagmana ng kaligtasan. Bakit? Si Kristo ang ginawang kapalit o kaya ay naging sakripisyo sa kaligtasan ito. Kaya anong tayo nakatanggap ng kaligtasan, tayo mga tagapagmana. Okay? Kaya imbis na ano niya yung king, hindi yung king ng panglupa, kundi heavenly king, tinanggap ng Panginoon yon. At naituro ko sa inyo nung previous verses, na sabi ng Panginoon tayo para mga hari, di ba? Ang sabi niya nung first lesson yata natin, okay? Bilang hari, pero tayo po ay mga makalangit na mga element, ano po? At dito, ang respeto ito kay Kristo sa kanyang mga kapatid ay isang encouragement sa bawat isang tagasunod ni Kristo. Okay? Sapagkat minsan dinidespise tayo ng mga kapwa natin. Minsan mga kapag-anak natin eh. Naalala ko tuloy yung aming mga kapoy high school, mayroon kaming member na talagang pinalalayas ng kanyang kamag-anak dahil sa pag-anib sa ganitong pananampalataya. Pero patuloy siya. At ang nangyari, naubos yung pamilya nila, lahat naligtas. Kaya naging dalawang strong family noon ang aming simbahan. Pero wala na sila ngayon kasi mga matatanda na yon. So this point, ano po na ang nagiging encouragement sa bawat mananampalataya sa ating mga tagasunod kay Kristo, na si Kristo ay nagpakumbaba, naging siyang kapatid ng tao para na ang tao ay maging din katulad niya na tagapagmana ng langit. Yun po ang first verses na nakita natin dyan. Kaya sa verse 24, kung ating titingnan, sabi niya doon, okay, for he hath not despised nor abhorred, okay, the affliction, sabi niya dyan sa Tagalog 24, verse 24, okay, sapagkat hindi niya ninamag o kinapuputan man ang kadalamhatian ng nagdadalamhati, at hindi niya kinukubli ang kanyang mukha sa kanya, kundi pinakiki niya siyang dumaing sa kanya. Bakit tayo pinakikigan ng Diyos? Sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon Kristo na siyang naupod, naubos, namatay sa krus para sa atin, at yung buhay na yun na ating ibabaw, sabi ng Colossians ba yun? Hindi, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but si Christ na kasi. Kaya yun po ang isa sa mga malalaking ng New Testament na sabi dyan ay hindi na niya ginublang kanyang mukha sa kanya, kundi pinakikigan niyang siya'y dumaraing sa kanya, sapagkat ang nakikita sa atin ay hindi na yung dating makasalanan, kundi ang renewal, ang new life na nanggaling kay Kristo. Kaya ito po ang mapasin natin sa verse 24 na ang sabi ng psalmist dito na kanyang panalangin dito na sana po ay hindi na ito lahat maulit, kundi ang kanyang papuri na siya po ay from suffering to glory. Bakit? Lahat ng mga mananampalataya ngayong oras na ito, kung sila ay totoo, katulad natin, pagdating ng Panginoon, automatic, di ba? Tutunog ang trumpeta, may sigaw, may trumpeta, at tatawagin tayo pataas, di ba? At ito ang isang advantage natin na yung ating lupang katawan na nabubulok, biglang in the twinkling of an eye, magbabago ito eh. So yun po ang suffering to glory. Kaya wag niyo pong minsan na tayo, napupuno tayo doon sa mga pangpuputya, na mga kamag-anak, puputsain ka, Bible, ang tutulong sa inyo yan. Pero mo, may simba ka na maghapon ng linggo, may Miyerkules ka pa, nagbabago ba buhay mo? Yan po ang mga linyada ni Satanas. Hindi po yan nawawala doon sapagkat mismo ang ating mga kamag-anak ay gagamitin dito. Kaya ito po ang sabi ng from verse 22 to 24. Second, hindi lamang po na dapat tayo ay magkaroon ng tinatawag na we are declaring that God, okay, done for us nung nakaraang panahon. Biruin nyo, wala na tayong iisipin eh. Ginawa na ng Panginoon ang kanyang sakripisyo sa cross. Now, dapat na tayo magkaroon po ng glorification, praising God. Lord, salamat. Ito na lang po ang ating problema. Sa lahat ng mga temptation, physical, emotional, minsan tayo na nga, minsan ng mga tatandang Kristyano na, ang dali na pa tayo mga sibuyas na ngayon habang tumatagal. Kunting lang ng problema, ayoko na. Anong klaseng? Pero si Kristo never po siyang sumuko doon eh.
Di ba? Naging siyang uod, naging siyang kasalanan. Lahat tinanggap niya, alang-alang siya sa akin. Tapos ngayon na habang siya nagpiprepare doon sa atin sa langit at aninintay sa kanya pagbabalik, habang tayo nagtatagal sa lupang ito na bilang mga tagasunod niya, nagiging tayong mga parang balat sibuyas. Na dapat nga makita ng mga taong wala pang kay Kristo ang ating tibay sa pananampalataya. Iyon po ang isang minsan nahangaan mo pa itong mga kulto eh. Yung mga kulto, pag sinabing ganitong oras, kaya nga minsan saludo ako sa kanila, wala naman sa tamang lugar. Pag sinabing alas 7, alas 7. Oh. Hindi yan naalis hanggat di sila pinaalis. Ang gaganda pa itong mga kulto tuloy, itong mga walang pakinabang at walang mapupuntahan ng langit, ang gaganda ng kanilang serbisyo sa kanilang kapwa. Pero yung mga totoong Kristiyano parang, Panginoon, nakaraan na yan eh. Tapos na yan eh. Minsan ganito po tayo, mga kapatid. Kaya sa practicality natin, kaya sana nga ay ito po ay maano natin sa pagpilian natin kung umaga o anong oras na gusto nyo, ay makapag-pray ulit tayo na maging tayong matibay sa lahat ng ganito. Kasi ngayong panahon po, lalo't ang daming mga pressure, mayroong physical, yung katulad yan, physical yan eh. Siyempre, paalisin tayo sa lugar. O, alis kayo dyan, di kayo pwedeng mag-worship dyan kasi may dyan, may distraction o may So, anong gagawin natin? Susunod tayo kasi mandate, di ba? Mandato. Pero alam niyo mga kapatid, kung tayo ay magkakaisa sa panalangin, Lord, patigilin niyo na po yan upang ang iyong pangalan ay maikalat namin so that I can declare the name of the Lord. Ang problema sa kapanahon na ngayon, dahil sa nauuso, mas prone tayo doon sa ating mga ginagawa para sa ating sarili lamang. Doon tayo nakapokus, doon tayo nag-i-enjoy, at minsan nakakalimutan ang pag-declare ng pangalan ng Panginoon. Kaya dito po ang psalmist nagsulat na dapat from prayer, dapat nagpupuri na lang tayo. Oh Lord, thank you. Ang aming mga kapatid ay nawala na doon sa kanilang mga ugaling ups and down, dapat matitibay na tayo. Sabi ng James again, James ba yun sabi niya, dapat ngayon ay mga nagtuturo na kayo, bakit kailangan turuan pa kayo? Di ba? Minsan masakit po yung word na yon, kahit sa akin, nasasaktan ako doon, pero nangyayari talaga bilang natural man, dala-dala pa rin natin itong natural man na ito, di pa man ito binabago ng Diyos. Ang binago pa lang ating soul, pero ang body ay sa next pa yan, for in the coming of the Lord. Number 2, ay sabi dito, sa verse 25 na tayo, okay? Or balikan natin yung sabi niyang, I will declare, Number 2 is, i-dedicate natin sa Diyos, okay? What God has accomplished. Ano ba ang natapos ng Diyos sa atin? Kailangan pa ba natin magtrabaho? Kailangan pa ba natin gawin ng ganito para lang tayo maligtas? Hindi na po. Ito yung na-accomplish na ng Panginoon. Ngayon, ang gagawin natin, i-dedicate na lang natin, Lord, ito po yung natapos nyo. Sabi niya doon sa verse nito, I will declare. Ano pa kayang gagawin natin? Ito, sabi ng writer, I will praise thee. Ano pa kayang gagawin natin? Kaya sabi ng verse 25, this passage, sabi niya, my praise shall be of thee in the great congregation. So dito pala sa loob ng ating pagtitipon, na dapat ay makita ng Diyos mismo sa kanyang mga mata, na tayo ay mapagpuri dahil sa ginawa ng Panginoon. I-dedicate natin ang ating buhay na binago ng Diyos, iniligtas ng Diyos, araw-araw iniingatan ng Diyos, at minuto nakamonitor ang Diyos. Dahil bakit po? Ano yung mga kinanta natin kanina? Kaya nga, ini-explain naman ng ating isang leader na doon pa lang sa awiting yon, makikita natin, how much more dito sa 25? Tingnan po natin, bahagiain natin ang 25. Sabi dito, sa iyo nang gagaling ang aking pagpuri sa kadakilang kapulungan, tutuparin ko ang aking mga panata sa harapan mo sa kanyang gumagalang. Ano po yung mga panatang yan? Ano kaya yung mga, nung natanggap natin at nakilala natin ang Panginoon, nung tayo nagkaroon kaligtasan, Lord, gagawin ko ito. Ano kaya yon? Baka ngayon ay limot na nating lahat. Bakit po? Hindi na natin na i-dedicate ang bawat minuto, unang minuto sa umaga, ang hahanapan na natin ang ating cellphone. Pangalawa, ang ating unang araw, ano na ba ang tinatakbo natin? Baka trabaho na at hindi na ang Panginoon. At ang unang linggo natin, sino ba ang inuuna natin? Lahat po yan ay nakakalimutan na. Sabi ng verse 25. Sapagkat sabi niya na ang congregation dapat nanunood, nakikita ang ating pagdidedicate ng ating buhay na binago, nilinis, iniingatan ng Diyos araw-araw, minuto, at doon ka tayo nagpupuri at magpasalamat sa loob ng congregation. Verse 26, sabi dito, okay, that the meek, sa Tagalog itong verse 26, okay, ang mga dukha ay kakain at masisihan, yung mga humahanap sa Kanya ay magpupuri sa Panginoon. Mabuhay nawa ang iyong mga puso
puso, magpakailanman. Ano pong ibig sabihin yan? Kahit tayo mismo napakadaling unawain. Ano po? Sapagkat dito, all praise is starting to spread through kanino? Kahit tayo hindi gaano maalwa sa buhay, di ba? Minsan, nag-uulam lang nga tayo kung anong mga dahon-dahon lang dyan. Pero bago pa tayo nito, lumabas sa ating mga bahay, Lord, salamat, may kinain kami. Sa loob ng oras na ito na wala kaming pera, pero may pinapakain mo kami. Yun po ang pinupunto dito ng verse, di ba? Kaya lang masikiyahan. Kaya lang itong mga sobrang ano na ba, ewan ko ang tawag dyan yung mayroon na, more pa. Ito lang ulam natin. Minsan nagagamit ko yun eh. Nagagawa ko yun. Ito lang ulam natin. Para bang mayroon ako inaasawa sa walaki, di ba? Pero ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tayong mga sanay na kung ang Panginoon daan ang sobrang hirap sa buhay niya, napanganak siya sa lupa, nagkatawan siya ng tao na nanganak siya sa napakakati. Nung ako'y panganak, at least may kumot. Lalaki lang na panganak, okay? At pagkatapos nung lumalaki ang Panginoon, may sarili bang bahay? Wala. Karpintero ang tatay niya, maalikabok din. Di ba? Baka doon pa siya tumutulong-tulong. Pero sa atin ngayon, mga kapatid, kung titingnan natin ating mga buhay, ang ganda na ng buhay natin, pero minsan, ang sabi ng verse, yung mga dukha, kumakain ng masaya. Pero itong mga Kristiyano minsan, Lord, nagpapagal ako, binibigay ko lahat sa buhay ko sa simbahan, naggaganito ako lahat. Bakit ganito? Di ba? So yun po ang tinutukoy doon na para bang ang dukha ay kanang nasyan. Ngunit, yaong. Okay? Mga hawangan sa kanapupunan ng Panginoon. Yung mas simpleng bagay, malit na bagay, Lord, napakabuti niyo sa buhay namin. Alam niyo, minsan, kapag ka nakakalimutan natin itong mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, lumalabas na tayo na ang Panginoon at hindi na siya. Bakit? Dati yung mga maliit lang na bagay, Lord, thank you, lumuluha ka pa. Aba, ngayon, nung medyo umalwa, pinagpala ka na ng Panginoon. Ano ba to? Parang kulang pa yung ano ko. So, magsisikap pa ako. Hanggang sa pagsisikap na yon, nakakalimutan na ang Panginoon. Una, nakalimutan yung pang-umagang tawag, kausap sa Kanya. Dahil sa sobrang subsub sa trabaho. Nasundan nung pangtanghali, di na rin siya nagpipray at kumakausap sa mga hanggang sa maghapon. Di na siya nakaisip ng isang pakikipagniig sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nawala na siya ng kumbaga, hindi na siya masaya na kahit ang kanyang mga blessing ay malilit lang, nawawala na ang kasiyahan sa kanya. Bakit? Ibig sabihin, yung kanyang vigor, yung kanyang motor, yung Holy Spirit na siyang nagagatong ng lahat ng desire niya na pagpurihan ng Diyos kahit malilit na bagay, ang nagagatong na lang sa kanya ay ang kanyang flesh, ang kanyang laman. Hinahanap-hanap ng kanyang laman, yung galing, yung ganda ng kanyang mga bagay, yung mga kinakain niya. Kaya siya po ay nagiging makalaman at hindi na po siya spiritual na Kristiyano. Kaya so dito po ay mapapind out natin o matatagpuan natin na dapat hindi lang ang kausap natin ay ating sarili, ang ating kamag-anak, kundi we should fellowship with one another. Bakit po? Tingnan niyo po ang verse 22 again. Sabi diyan, I will declare your name to my brethren. Minsan, pagka nakatutok ka lang sa sarili mo, wala ka ng ka-fellowship na iba, nagiging tayong maramdamin, nagiging tayong mga, parang makahiya. Kunting ganun lang. Kasi wala na tayo minsan fellowship, hindi na natin hindi na tayo nabubusog ng mga nararamdaman ng mga kapatiran natin na pinagdaan ng sobrang higpit, sobrang walang-wala. Pero dahil sa tulong Panginoon, nawawala na yun sa ating mga isipan at hindi na tayo nanulorture, hindi na tayo natutulungan na tayo maging masigla sa mga bagay na ginawa ng Diyos at ang hinahanap na natin, yung mga ginagawa na nating galing kung bakit tayo nagkakaroon ng mga bagay dahil matalino ka, magaling ka at kaya mo. Okay, so dito po ay sabi ng verse 22, I will declare your name to my brethren. Kailangan natin ng fellowship sa isa't isa. Okay, natural yun. Sabi ko baga sa inyo, ang law of science, may friction po ang anak. Kahit bakal, hilain mo ang bakal sa kalsada, magpipriksyon, mag-aapoy yan eh. Kasi bakit? Mayroong kiskis eh. Sa mga magkakapatid, nagbabanggaan tayo, nagkakaroon tayo ng hindi magandang narinig, nagkakasama tayo ng loob. Pero hindi tayo magkakaaway. Diba? Yun po ang nagiging dahilan. At pag nakakita ang diablo ng ganong sistema sa atin, na nakakalimot na sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, sapagkat ang chapter 22 talaga is ang ginawa ng Diyos. At hinahanap natin yung mga nagbibigay sigla sa atin, yung mga gawa natin, talino natin, isip natin, ay hinahanap na natin ang flesh at hindi na tayo spiritual sapagkat makalaman na tayo. Hindi na tayo mabubusog. Ang sabi ng verse 25 ba yun, na hindi na tayo mabubusog doon sa mga maliliit na bagay. Okay?
Saan na ba yun? Verse 26. Balik natin sa 26, di ba? Sabi doon, okay, ang mga dukha ay kakain at masisihan. Ngayon hindi na. Di ba? Kasi nahanap na natin yung mga gusto natin. Kasi, di na dapat ako ganito. Dapat mas magaling na ako. Di ba? Lumalabas na po yung ating, sambira, ako na nga yung nakatulong eh. Ako na nga yung ganito. Bakit ganito ang hindi na po tayo yan spiritual at ang lalabas yan ay laman. Ano mang, naalala ko tuloy yung ulit yung kaya paborito ko po kasi pasensya na kayo. Yung isang araw na nag-utos ang mga matatandang teacher sa Old Testament na Bible College, ang sabi nila, magkuha tayo ng marami na tayo estudyante, kailangan natin magpalaki ng building. So kailangan natin pumutol ng kahoy. Siyempre masigla sila dahil mga kapatid, may fellowship. O sige, sama-sama tayo magputol ng kahoy para sa ating extension ng ating Bible College. Punta sila sa gubat. At yung habang sila po ay papalo ng kanilang palakol, yung iba ay patapos na at siya, sige pa rin ang pukpok. Ang hindi niya napansin, kahoy sa kahoy na lang pala. Ito yung kahoy, ito yung palakol niya, wala na palang accent. Wala na yung pinakabakal. Sige pa rin naman siya. Take note, maraming Kristiyano na sila po ay napupunta sa makalamang sistema. Nagbabackslide ang kanilang spiritual, nagiging sila makalaman. Sige pa rin naman sila eh. Alam nila na kaya ko to. Dati ko tong ginagawa eh. Alam ko magputol. Ang problema, nung mapasin niya, siya na lang na mag-isa, sige pa rin ang hampas, yung iba ay nakauwi na. Tinignan niya ngayon, ay pambira, wala na pala akong palakol. Tinanong niya ang maganda roon, tinawag niya ang tamang tao, yung man of God. Pastor, wala na po pala akong accent, kaya pala wala na, di na ako nakakaputol. Maraming Kristiyano ngayon kasi, sabi nitong verse na ating tinitingnan, maraming Kristiyano yung akala nila, dahil dati naman akong nagsusulwini ako dati. Dati ko namang dinadala yung simba, nakakapagdala ako ng mga kapatid, hindi yan sa ating lakas. Kasi kung dadaanin mo sarili mo yan, kahoy sa kahoy, wala kang mapuputol. Daanin mo sa axe head, sa Holy Spirit. Kaya doon mapasin ito, ang ganda naman doon ang ginawa ng prophet. Sabi, saan man nahulog? Diyan po sa tubig na yan. Sabi niya, kumuha siya ng kahoy, at ginano niya, lumitaw yung bakal. Magic. Ang pinapakita po doon ang impossibility ng panalangin. Okay? Lumapit siya sa Panginoon, Lord, napansin ko, hindi na ako spiritual, kahoy sa kahoy na, laman sa laman na, nagsisimba ako, puro, paano na lang nakikita ko dyan simbahan? Nagkakapansinan na lang kami, hindi na yung spiritual ang nakikita ko, nadi-discourage ako, laman sa laman ang tawag doon. Kaya dito po sa verse 14, sabi dyan, 26, ang mapanuan kaya at masisihan. Mga kapatid, tayong mga, sabi ng Biblia sa Matthew chapter 5, mga mahina, pero nasa kanila ang kaharian ng langit. Ano mang mga maliit na bagay dyan, nasisiyahan tayo dahil nagpupuri tayo, Lord, kung hindi dahil sa iyo, ang maliit na bagay na ito, hindi na sana ako nakatayo kaninang umaga at ako'y nawala na. Ang blessing ngayon, mga kapatid, hanggang sa oras na ito, ang aking prayer ay pinapakinggan ng Panginoon, purihin ng Panginoon, patawarin ako sa mga nagagawa mali, sapagkat yung aking panalangin ay patuloy na sinasagot. Wala sa ating nawawala. Okay, nakalagpas na po ang December at ito ay January na. Kaya dito po ay, ang ganda rito na we should i-dedicate natin ang mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano bang gift mo? Yung simpleng, alukin mo yung kamag-anak mo. Halika na, ba't tagal mo din napupunta, di ba? So, malay mo, kayo ang gamitin. So, yun po ang, isa sa, sabi niya, ay, yaong mga magmahanap sa Kanya ay magpupuri sa Panginoon. Bakit po? Ano na ba ang na-try natin? Ano ba na ang iyong nasimulan, kahit maliit? At ang sabi ng verse ay, okay, yaong mga humahanap sa Panginoon ay magpupuri sa Kanya. Bakit? Pag naghahanap ka, di ba? Pag may hanap ka, nag-i-effort ka. Pag may hinahanap ka, nag-i-effort ka niyong, hanapin mo yung susi. Asan ba yung susi? Mag-i-effort ka, hanapin mo. Di ba? So, ganun po ang, parang naiintindihan ko sa verse. Okay, so, sa fellowship, mga kapatid, kahit yan may, subukan mo mga ka-fellowship yung kinakainisan mo, may matututunan ka.
Alam mo bakit? Ipaparamdam ng Diyos ang mga bagay na hindi mo pa na-experience at na-experience niya. Matututo tayo dyan. Sabi ng, again, babalikan ko lang yung I will declare sa verse 22, I will declare your name to my brethren. Sa anumang paraan, kahit napakaliit yan, may matututunan tayo sa isa't isa. Pwede po ba yun? Kaya dito po ay, sabi ng 27, verse 27, all the ends of the world shall remember. Diba? Dahil doon sa effort na yon, tingnan niyo po verse 7. Okay? Maalala ng lahat ng mga dulong lupa. Kahit saan pang lupalop yan, kahit umalis na sila, kahit magpunta ka ng US, maaalala mo bakit? Yung simpleng fellowship, yung simpleng, kahit nagkakaroon tayo ng friction, nagkakabanggaan, nagkakasama ng loob, pero dahil may fellowship tayo sa isa't isa, ang itinuturo ng fellowship nito, tinataas walang iba ang Panginoon. Ang Panginoon ang gagawa ng para na kayo ay sa anuman mangyari, hindi kayo pwedeng mabuwag dahil ang Panginoon ang sentro ng pananampalataya natin. Hindi yung mga kung ano-anong denomination, mga simbang malalaki, hindi yan, nawawala ang mga yan eh. Actually, mayroon naman kami si Pastor Valencia. Valencia ba yun? Malaki rin ang simbahan ito. Yung lalagyan ng kuryente kasi yung kay Pastor Daria, di ba? Ano yun? Yung nakakalimot? Alzheimer. Mayroon lalagyan dalawang kuryente, isa positive, isang negative papunta sa ulo. Biruin mo yun. Ang ganda ng simbahan nun, ang laki. Lito, Balisa, ewan kung kilala mo, Brad. Parang, dito yan sa may bandang rin. Malaki simbahan yan. Pero minsan nakaisip mo, Lord, mga ginagamit ng Panginoon po, mga magagaling na armas o vessel ng Panginoon, pero minsan pag nakikita mo, Lord blessing, kahit ganito kami kaliit, kahit hindi kami katulad ng ibang malalaking simbahan, hindi kami dumadaan ng ganong sakripisyo at ganong malaking problema. Sapagkat bakit po? Tingnan niyo po ito. Okay? Maalala natin mga dulong lupa. Yung mga fellowship natin na konting mga dito, nagkatampuan tayo nung nakaraan, pero okay na tayo. Ang ginagawa natin, lalo tayo nagdideclare ng pangalan ng Panginoon. Ang daming nakakakilala sa Panginoon. Saan man sila makarating ng lupa, ang gagawin ng Panginoon ay manunumbalik sila at lahat ng mga sambahayan ng mga bansa ay nasa harapan mo at sila ay mag-ano daw yan. Di ba? Ang sabi sa wikang Tagalog, magsisimba. Pero doon, tama, mag-worship, di ba? Sino ang may gawa nun? Ikaw? Ako? No. Ang may gawa doon dahil sa fellowship na yon, kahit mayroon tayong mga minsan ay may friction, pero dahil ang Panginoon ang naitataas, ang Panginoon ang nadideclare, ang iyong sarili ay dinidedicate mo para yung ginawa ng Panginoon sa iyo, makita ng mga batang ito at mga susunod generation, saan man sila makarating na lupalop, sila ay magsisimba, mag-worship, at magbadakila sa pangalan ng Panginoon. It's to remember, na ang Panginoon ay sambahin dahil sa ginawa niya sa krus from verse 1 hanggang sa verse na ito, naging siyang uod, naging siyang kasalanan nang dahil sa atin. Kaya dito, pagdating dito sa 22 hanggang sa 27, nagbago na po ang sulat ni David at sabi niya, nagpupuri kami sa Diyos na kahit pala kami mga ganitong tao ay ginagamit kami ng Panginoon dahil ang lahat ng bansa, umalis man sila, mapunta man sila sa ibang lugar. Sabi ng verse 29, okay? 29. Okay, pakilabas pa 29. Oo, sa kanya lahat ng mga masagana na lupa ay kakain at sasamba. Again, the worship ay nandoon. Okay? All they that go down to the dust, well, sarapan niya yung mga yumuyo lahat ng mga bumabal sa alabok at siya lahat hindi mapapanatiling buhay. Kanyang kaluluwa. Ang tinutukoy ang Panginoon. Saan mang lugar, maliit, malaking simbahan, napakalaking simbahan, kung ang Panginoong Jesucristo ay wala sa sentro at sila ang tinutukoy ng mga taong, mga subordinates nandoon, ay walang kwenta at nonsense ang simbahan na yon. Well, mga kapatid, panghuli, at baka maubos ko ng oras, ay verse 30, sabi doon, verse 30, yan, ang susunod na salilahi sa kanya ay, ano daw? Bakit? Bakit yung mga apo natin sa tuhod, magsisilbi, mag-worship, magpupuri, dadakila sa pano? Bakit? Bakit? Number 1, diniklara natin, we declare the glory, the name of the Lord. Ano bang kalagayan natin? Minsan nagkakaroon man tayo ng mga problema sa loob ng simbahan, pero always we declare the name of the Lord. Ayon sa verse 22, and then sabi ng verse
25 and 26, i-dedicate natin lahat ng ito sa Panginoon. At dito po sa verse 30, okay, ma-i-deliver natin, okay, ang mga eksperyensya natin, ang katotohanan mula sa Panginoon. Kaya kung bakit? Kaya ang mga tao susunod na sanlilahi sa Kanya ay magsisilbi. Ang Panginoon na ibabalita sa mga tao sa darating na sanlilahi na ganito ang Kanyang ginawa sa Kanyang mga hinirang sa lupang ito. Praise is natural experience ng isang mga mananampalataya. Okay? Ang tanong, are you praising and worshiping the Lord for the redemption na nagkaroon tayo? Nagpapasalamat ba tayo na tayo po ay, at least ngayon, magsasabi lang tayo, katulad ko na dating makasalanan, si Kristo nagdusa, dinurog doon para mabayaran ang kasalanan mo. Nadideclare ba natin ang pangalan ng Panginoon? Kasi ito po ay talagang crucifixion na tinutukoy ng chapter 22. And then panghuling tanong, nakipagpipellowship tayo ba? Okay, sa ibang mga mananampalataya. Are you really, are you reaching? Tayo po'y maabot doon sa mga kapwa natin. Okay? Sabihin natin, di pa naman siya mananampalataya. Eh kung isa rin niya sa hinirang ng Diyos at ginamit ka, ay mas the best yun. Kaya ang saling lahi ay babalik, magpupuri, magsasamba sa Diyos dahil nagamit ka. I will declare, I will dedicate, and I will deliver the experiences na sa Panginoon. Ituro mo siya. Sila ang mayroong lahat na ginagawa sa buhay natin. Kaya take time to praise the Lord sa ganitong kalagayan. Sana po may natutunan kayo at tayo po ay mag-close panalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa amin sa krus na naging kang uod sa harapan ng iyong Ama para lang kami ay uod, walang kwentang tao ay iyong linisin, baguhin. Naging kang kasalanan, banal ka na walang kasalanan nang dahil sa aming mga kasalanan. Namatay ka upang kami mabuhay. Nagsakripisyo ka upang magkaroon kami ng kaginhawahan. O Panginoon, hari nawa, mai-declare namin na iyong pangalan upang ang susunod na mga henerasyon lumapit, magpuri, magsamba sa iyo sa pamamagitan ng aming mga pagdedicate at pagdeclare ng aming mga ginawa mo sa amin at mapurihan ka, dakilain ka. Maraming salamat po Panginoon sa kami ito sa pangalan ng Jesus. Amen.